Mina ang bagyo matapos tumawid dito sa may Caraga region simula po kagabi hanggang ngayong umaga. Naging tropical depression na lamang ito at may taglay na hangin na 55 kilometers per hour from 65 kph at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Naglandfall po siya sa may Bayabas, Surigao del Sur for the first time kagabi 11:50 p.m. at sa ngayon po as of 10 in the morning ay nasa coastal waters po ito ng bayan ng Anda sa Bohol. Ito ay kumikilos naman ng mabagal west-northwest at 10 kilometers per hour. Base po sa latest satellite animation ng Pag-asa, meron pa rin pong aasahang direktang epekto mula sa Bagyong Basyang itong malaking bahagi ng Visayas. Patuloy pa rin po ang malalakas na mga pag-ulan doon, mapa eastern, central or western portions. Inaasahan din na medyo makulimlim pa rin po even though nababawasan na yung mga pag-ulan dito sa may Caraga region, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at yung mga nearby areas pa. At simula po mamayang hapon hanggang gabi, mataas na rin ang tsansa ng malalakas na ulan dito sa may Southern Luzon, kabilang na yung Masbate, Sorsogon at malaking bahagi po ng Mimaropa. Base rin sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataang panibagong weather disturbance na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility na susunod kay Bagyong Basyang sa susunod po na 5 araw. Yung amihan naman or northeast monsoon, nakakaapekto sa may northern and central Luzon, nagdadala lamang po ng may hinang ulan at magbabalik ang malakas na amihan pagsapit po ng linggo. Base po sa latest track ng Pag-asa, magandang balita din po no dahil mapapaaga nahihina itong Bagyong Basyang as a low pressure area in less than 48 hours. So maaaring within the next 24 hours, tropical depression pa rin po ito while crossing dito sa may Central Visayas, Negros Island region at maging sa may Western Visayas, mag-emerge po dito sa may Panay Gulf. At pagsapit po bukas ng tanghali hanggang hapon, posibleng mas humina pa ito bilang isang low pressure area. Estimated bukas ng gabi ay nasa may south na ito ng Antique sa may Sulu Sea. Base rin po sa ating analysis, makikita natin yung lawak ng bagyo sa ngayon nasa around 150 to 350 kilometers po mula dun sa kanyang gitna. Mas maraming lugar or mas malawak itong bagyo dito sa ibabaw na bahagi, sa taas na bahagi nito, no? So nakakaapekto po ito over almost the entire Visayas within the next 24 hours. Meron pa rin direktang epekto ng malakas na hangin at malakas na mga pag-ulan. Sa hilalim na bahagi naman po nitong si Bagyong Basyang, mas maliit po, mas makitid. So nakakaapekto po ito dun lamang sa mga pinakang hilagang bahagi kung ang pag-uusapan natin ay yung malakas na hangin at malalakas na mga pag-uulan. Factor sa paghina agad-agad nitong Bagyong Basyang, no, from tropical storm down to tropical depression nang mas maaga ay yung matagal na pananatili niya dito sa may Caraga region at ine-expect nga na makakakontribute din itong patuloy na pagtawid niya sa mga isla po ng Visayas para lalo siyang mas humina as a low pressure area na dadagdagan pa ng pagbabalik ng malakas na amihan sa darating po na linggo. Kaya naman tropical depression na ito, meron na lamang tayong wind signal number 1 or pabugso-bugsong hangin na mararanasan ngayong araw sa maraming lugar pa rin po sa Southern Luzon, Visayas and Mindanao. Signal number 1 sa southern portions ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Gayon din sa Romblon, Northern Palawan, kabilang ng mga isla ng Calamian, Cuyo and Cagayan Silio. Signal number 1 din sa southern portion of Masbate, southern portion of Eastern Samar, southern portion of Samar, Biliran, Leyte and Southern Leyte. Signal number 1 din po dito sa may Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, gayon din sa Guimaras at buong Panay Island, Iloilo, Capiz, Aklan and Antiques, signal number 1. Signal number 1 din po dito sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Surigao del Sur, Agusan del Norte at sa hilaga at gitnang bahagi ng Agusan del Sur. And finally, signal number 1 din po sa may Camiguin, Misamis Oriental, hilagang bahagi ng Misamis Occidental, northern and central portions of Bukidnon, gayon din sa eastern portion of Lanao del Norte, dulong bahagi ng Lanao del Sur, at sa may eastern portion of Zamboanga del Norte. So ilang mga lugar po dito sa may Mindanao, tinanggal na po natin yung wind signal number 1. At yung signal number 2, tinanggal na rin natin dito sa malaking bahagi po ng Visayas dahil nga humina itong si Bagyong Basyang into a tropical depression. Gayun pa man, sa ibang lugar pa ng ating bansa, posible pa rin ang mga pabugso-bugsong hangin at malakas na bugso dito sa may Batanes within 24 hours. Gayun din sa hilagang bahagi ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, down to Metro Manila, natitirang bahagi ng Southern Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, at natitirang bahagi ng Mindanao dahil sa pinagsamang epekto ng outer cloud bands, outer
outer bands nitong si Bagyong Basyang plus yung northeast monsoon po ang nagdadala ng malakas na hangin. Pagdating naman sa mga pag-ulan, dinowngrade na rin po natin or binawasan na natin yung forecast na malalakas na ulan dito sa Visayas at sa Mindanao. So, yung kahapon po, nag-forecast pa tayo na magkakaroon tayo ng higit sa 200 millimeters sa dami ng ulan. But within the next 24 hours, during which, ito pong si Bagyong Basyang ay tumatawid dito sa may Central Visayas patungo ng Panay Island, meron pa rin higit sa 100 millimeters na posibleng dami ng ulan. Ito po ay sa mga probinsya ng Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol at Siquijor. Yung ganitong karaming ulan, equivalent po yan sa 100 to 200 liters per day per 1 square meter po na lupain dun sa mga probinsya na yun. No? At yun yung mga nagkokos po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa kanilang lugar. Samantala, 50 to 100 millimeters naman po ang posible within the next 24 hours sa Aklan, Capiz, gayon din sa Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging dito rin po sa dulong hilaga po ng Mindanao from Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Norte, and Dinagat Islands. Posible pa rin po ang mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Lagi magantabay sa ating mga updates for possible rainfall advisories and heavy rainfall warnings, and please coordinate pa rin po sa inyong mga local government units for possible rescue or evacuation the moment na tumataas po yung level ng tubig sa inyong lugar.